Sa mahigit 30 years natin bilang newspaper editor, naging taunang tradisyon na para sa atin na gumawa ng tinatawag na year-ender report. Ang year-ender po sa lingwahe ng pamamahayag ay ang pangapangunahing balita sa lilipas na taon. Nagbibigay ito ng mga alaala at pati na rin ng mga aral para sa ating lipunan. Sana po ay may mapulot tayong kapaki-pakinabang sa ating bersyon ng 2025 Year-Ender. Sa number 1 ay ang pagsambulat ng flood control scam. Pumutok ang flood control corruption scandal sa SONA ni Pangulong Marcos noong July 28, kung saan pinangalanan ang 15 kontraktor na di umano ay kumorner ng halos 1 trilyong pondo ng gobyerno. Ang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Pasabog na ito sa SONA ay humantong sa sunod-sunod na investigasyon sa Senado at Kamara hanggang sa bumuo ang Pangulo ng Independent Commission on Infrastructure o ICI para usigin ang mga salarin. Ang flood control scam ay naging sentro rin ng sunod-sunod na rally sa buong bansa. Kasama na rin dito ang malawakang protesta sa Luneta, EDSA at Liwasang Bonifacio. Number 2 ay ang pagkakaaresto at pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa sa International Criminal Court. Marso 11, nang si Duterte ay hainan ng warrant of arrest mula sa ICC sa NAIA pagdating niya mula sa biyahe sa Hong Kong. Si CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre ang siya rin umaresto kay Pastor Kibuloy. 6 na buwan ang lumipas ang personal na umaresto kay dating Pangulong Duterte. Inabot ng mga 12 oras na negosasyon bago na isakay si Duterte sa isang private jet na nagdala sa kanya sa piitan ng ICC sa The Hague, Netherlands. Sunod-sunod na naging protesta ng mga diehards si Duterte pagkatapos siyang maaresto. Number 3 ay ang pag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte ng Kamara de Representante. Pebrero 5 nung bumoto ang House of Representatives na i-impeach si Vice Presidente Sara Duterte. Mula sa 306 na miyembro, 215 na kongresista ang pumirma sa 7 articles of impeachment laban kay VP Sara. Ito ay sobra-sobra sa 1/3 na inihingi ng saligang batas. Hindi agad na aksyonan ng kasong impeachment ng Senado na nasa huling araw ng sesyon bago mag-election break. Sumunod dito ang mahabang pagtatalo sa terminong forthwith na nakasaad sa saligang batas ukol sa pagsisimula ng impeachment trial ng Senado. Number 4 ay ang mga sorpresang resulta sa midterm election noong Mayo. Taliwas sa sinasabi ng lahat ng Senate Election Survey, nagwagi sila Kiko Pangilinan at Bam Aquino na may markang pinklawan o dilawan o mga kandidatong hindi kasali sa kampo ni Marcos o Duterte. Naging sorpresa din ang pagkatalo sa Senate election ng mga celebrities na si Manny Pacquiao, Bong Revilla at Willie Revillame. Sa number 5 ng ating year-ender ay ang biglang pagpigil ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. July 25, 2025,
3 araw bago bumalik sa sesyon ng Kongreso, biglang nagpalabas ng resolusyon ang Korte Suprema na nagdeklara na unconstitutional ang impeachment case laban kay VP Sara. Ayon sa Korte Suprema, nilabag ng Kamara ang 1 case per year ban sa impeachment, bagay na nagtulak sa Kamara na maghain ng motion for reconsideration. Ang motion for reconsideration na ito ay nakabinbin hanggang sa ngayon. Number 6 ay ang pagkakasangkot ng maraming matataas na opisyal sa flood control scam. Dahil sa iskandalo, natanggal si Senator Chis Escudero bilang Senate President noong Setyembre 8, samantalang si Representative Martin Romualdez ay napilitang magbitiw bilang House Speaker noong Setyembre 17. Ang number 3 at number 4 na opisyal ng bansa, si Escudero at si Romualdez, ay parehong nabanggit sa mga investigasyon sa flood control corruption. Nasangkot rin sa iskandalo sila Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, pati na rin ang maraming kongresista sa pangunguna ni Representative Saldico na di nagtagal ay nagbitiw at nagtago sa ibang bansa. Number 7 sa ating listahan ay ang pagkakatanggal kay Police General Nicolas Torre III bilang Chief PNP. Agosto 25 nang biglang na-relieve si General Torre bilang pinuno ng pambansang kapulisan pagkatapos niyang makaalita ng mga opisyal ng National Police Commission na pinamumunuan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Si Torre ay tumagal lamang na kulang sa 4 na buwan bilang Chief PNP. Number 8 sa ating year-ender ay ang pagtatalaga kay Boying Remulla bilang Ombudsman. October 7 ang i-anunsyo ang appointment ng noon ay Justice Secretary na si Jesus Crispin Remulla bilang bagong Ombudsman, kapalit na nagretirong si Samuel Martires. Nakuha ni Remulla ang makapangyarihang pwesto sa kabila ng kabilang balakid mula sa kampo ng mga Duterte at ni Senadora Amy Marcos. Sa number 9 ay ang paratang ni Senator Amy Marcos na drug addict ang kanyang kapatid na si Pangulong Marcos at ilang miyembro ng First Family. November 17, sa isang malawakang rally sa Luneta ng Iglesia ni Cristo, sinabi ni Senator Amy na si BBM, ang nakababata niyang kapatid, ay lulong sa droga sa mahabang panahon. Nanawagan din si Amy na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Marcos. Ang number 10 sa ating year-ender ay ang biglang paglaho ni Senator Bato de la Rosa sa mata ng publiko. Si de la Rosa ay absent bilang senador simula November 11 hanggang ngayon. Ito ay pagkatapos sabihin ni Ombudsman Remulla na meron ng warrant of arrest ang senador mula sa ICC. Ang warrant na yan ay hindi pa rin nakikita hanggang sa araw na ito. Yan po ang ating top 10 news stories para sa ating year-ender. 10 ganap na walang duda na nagsadlak sa Pilipinas sa isang malawakang krisis. Rason na wala na halos nailaan na panahon para sa pagpapaunlad ng ating mahal na bansa.